Okay, mayong aga sa aton nga tanan. Welcome gid sa aton panimbahon sa sining adlaw. So antes kita magsugot ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog para sa aton silent prayer. Okay, for our opening hymn, In the Sweet By and By. There's a land that is fairer than day. Okay, kantaon ta, ready? Sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by we shall more. In the sweet by and by
we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall no more not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Matindog tatang palihog. To our bountiful Father above. Beard of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth this fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Magapangamoy kita. Lord, salamat sa adlaw ang ginhatag mo sa amon subong Lord. Salamat Lord sang bagong kabuhi ang ginhatag mo nga kung sa diin magamit naman namon sa pag-alagad Lord sa sini nga Domingo Lord. Lord, ikaw magagamit sang tagsa-tagsa nga arid diri Lord. Ikaw magabukas ang among tagipusoon kagunauna Lord sa pagpamati sang imo pulong kag ikaw maghatag sang kalipay sang tagsa-tagsa Lord sa pagambas sa mga ambahanon Lord. Lord, ikaw ubay sang mga kauturan namon nga gapakadto pa diri Lord. Idulong sila nga safety Lord. Ikaw magagamit sa imong alagad sa nga Domingo Lord sa pag-share sang imong pulong sa amon Lord. Kag kabay pa nga may matun-an kami sa nga adlaw kag magamit namon sa amon adlaw-adlaw nga pangabuhi Lord. Pataron mo kami sa amon sala nga nahimo sa imong tabangan. Iniamon pagpangamuyo sa ngalan sang amon nga manluwas Kristo Jesus. Amen. Okay, for our second hymn, Nothing But the Blood. What can wash away my sin? Kantaon ta? Ready? Sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of nothing but the blood of Jesus. Matindog ta ng palihog. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done,
nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Magpabilitas pagtindog. Kaya ito nga basahon ang aton nga responsive reading in the book of James. James chapter 4, verse 13, hasta kita sa verse 17. Una ko sa verse 13, and then mag-stone ka mo dira sa verse 14, kaga duwan na karon sa verse 17. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain. For that ye also say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Duwa naton verse 17. Therefore to him that knoweth to do good, and do it if not, to him it is sin. Langit noon kag balanamon nga amay, kami nagadayaw gid ka nagahatag sang amon mga pagtahod, pagrespeto dira sa imo sa ginadlaw, tungod Ginoo sang dako gayayo nga kigayunan, kay oportunidad ni ginhatag mo samon nga kami makasimba naman sa imo sa espiritu kag kamaturan sa sigid nga adlaw. Ginoo, nagapay kami sa imo nga patawaran kami sa mga paglapas nga namon sa motubangan. Agud Ginoo nga mangin takos kami sa pagsimba sa imo sa sigid nga adlaw. Nagapasalamat kami Ginoo sa imo gid nga dako nga gugma sa amon tanan nga sa liwat nangin amon ang ini nga oportunidad nga makahimo kami sa amon nga pagsimba sa imo sa sigid nga tinion. Dalayawon ikaw Ginoo sa matagsa ka makabuhi tungod sa imo gid nga pagka-Dios sa matatagsa ka makabuhi amay. Ginoo, kami nagapalapit sa imo sigid nga nagapangayo sa imo gid nga paghatag sa amon sa bukas nga tipusoon kag pangunahuna sa magasimba kami Ginoo sa imo sa espiritu kag kamaturan sa sigid nga tinion. Nagapangay ko Ginoo sa imo nga ikaw gid magabulig sa tagsa ka mga panimalay nga pud namon karon sa pagsimba, Ginoo sila nga pag-tune in diri sa amon sa 96.5 FM kag pagi Ginoo sa amon nga FB page. Lord, salamat gid sa imo nga kaayo kag dako nimo nga gugma sa tatagsa. Kag bisan pa Ginoo akon pangamuyo, ikaw gid magabulig sa tanan nga mga kauturan dari Ginoo sa amon sa tining iglesia. Ikaw gid magpakamay Ginoo sa tatagsa ka mga palangabuyan, tagsa ka mga palangitan-an, kag subong Ginoo ang mga tagsa gid ka makinanglanon, kag gid magasugata Ginoo. Kasubong man sa amon tanan gid nga mga kaupod karon, sila man tagsa ka mga panimalay. Kag sa amon mga turan Ginoo, sa amon mga OFW, ikaw man magatipi Ginoo sila ka magabulig, magapakamay Ginoo sila. Nagampo kami Ginoo sa imo nga pagbulig sa tanan nga mga alagad nimo sing adlaw. Ikaw magagamit sa tanan nga mga pastors, tanan Ginoo nga mga workers nga gamito nimo sa pagbusag sa imong mga pulong sa nga tinion. Ikaw gid magapakamayo nga maghatag Ginoo sa kusog sa kada isa. Kanagapay Ginoo sa imo nga kabaypa nga ikaw gid ang magabulig sa patatagsaman kamaturan nga yara Ginoo sa mga balatian. Ikaw gid magapakamayo Ginoo. Ikaw gid na magaupod, maghatag Ginoo sa pag-ayo. Mga utod namon nga yara sa mga hospitals, ikaw gid magaayo Ginoo sila. Kamita mga doctors, mga nurses, sila Ginoo pagatipan, kay bisan pag Ginoo amon pangamuyo buligi man, kasi ang amon nga pungsod, ang amon banwa, ang amon bilog Ginoo nga kalibutan nga nagatubang karon sang COVID-19. Natubang kami Ginoo sang Delta variant. A lot of confusions nga nagaalabot
sa tatagsa. Apang kabalo kami Ginoo nga ikaw nga Dios ang naghatag samon sang kaalam sa pagdetermine sa kamatuuran para sa amon nga pagkabuhi kapag alagad namon si Mamay. Nagapay kami Ginoo sa imo kay gid magaupod sa amon sing adlaw. Gamit amon nga leader, amon manipulator, amon choir, amon nga organist in this congregation o God. Ikaw gid magapakamayo. Ginoo gamitan tanan namon nga kabuhi sing adlaw. Even Father amon nga broadcast nga ministry. Ikaw gid magapakamay Ginoo sini. Nagampo kami Ginoo sa imo kabay pa. Ikaw gid magapakamayo sa tagsa namon ka makinahanglanon. Financially, ikaw gid magahimuno Ginoo. Nagampo kami amay. Ikaw gid magabulig sa mga panimalay nga yara karon sa kasubo. Ikaw gid magalipay Ginoo. Ikaw gid maghatag sa pagpalig-on sa tatagsa ka mga panimalay. Inatubang sang kalisod sa sige nga adlaw. Nagampo kami Ginoo sa imo gid nga pagbulig sa mga tanan. Ginabalik kita mon na kadayawan kapag pasalamat sa matamis nga ngalan sa maluluwa si Kristo Jesus. Amen. Magalingkod ta palihog kitag time sa to nga choir.
Damod nga salamat sa aton nga kuwaye, kag maing aga sa aton nga tanan. Kalayo na Ginoo sa nga adlaw nga makahimo itaas sa aton nga pagsimba sa Ginoo. Kag isa ka dako nga oportunidad, mahatag naton ang aton tagsa ka mga kabuhi sa aton nga pagpangalaga sa Ginoo sa siligid nga adlaw. Well, ini nga pamalandong kita sa kamaturan o gikan sa pulong sa Ginoo kag aton nga tulukon liwat ang aton nga text. Palihog magatindog kita palihog sa pagbasa naton sa aton nga text. Sige nga James chapter 4 verse 13 hasta sa verse 17. James chapter 4 verse 13 to 16. Kung may mga Bible ka mo dira, palihog buksin yung mga Biblia. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such city and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye now know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a before, and appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. But now you rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Ginoo kag langit namon nga Amay, salamat sang pulong nimo. Kag salamat man sang bahanon nga amon ginpamatian pagugid lang. Yes, Father, you are our refuge. Amon nga salandigan, amon nga palalipdan, especially sa tion sa mga problema, sa tion sa mga trials in life. But Father, today we pray, ikaw palihog magbukas sa amon pusoon kag mga paunahuna, sa amon nga pagtuon sang pulong nimo, sige nga. Ginoo, patawara kami sa mga paglapas sa amon sa motubangan. Gamit ang Banal nga Espiritu nga mo maghatag sa pag-convince someone, pag-convict someone sa amon nga pagpamalandong sa pulong nimo sa ginadlaw. Ikaw Ginoo ang magpakamay sa montanan sa gingaga. Ginampo namon kay Kristo Jesus. Amen. Magalingkod ka mo palihog. Now, tunan naton sa adlaw, how to face your future. Sa masami, amuni nga aton nga atubang nga mga kamatuoran sa karon. Kag ang halos kalabanan sa aton nagalantaw kita, ano ang aton palabuton? Anong aton nga palabuton after 2 years? After next nga decade? After next year? After next century? Ano palabuton naton? Kadamo sa mga ginahambalato nga abi kun amuning matabo after 2 years. Especially nowadays, nga grabe ang confusion nga nag-abot sa nahuna sa madamo nga matawo, ilabi na gid sa mga naton vaccination. What if it will happen after 2 years? Nga amo ni matabo after 2 years. Di ba no? What if gani kibusingon presumption. Om lang bala? Kay wala man sang ginato naton nga full gid nga detalye nga amo gini ang matabo after 2 years. Nga amo gini matabo after next year. Nga amo gini matabo after 5 years. Wala ta kabalo mga utod kani gugma. Ang Ginoo lamang ang nakahibalo sini kung ano ang aton nga tutuod gid nga palaboton. Excuse me po. Ubulan ni po ni COVID Hindi mo makadlo kay wala ko COVID. Well, gatulong naton mga palabuton. And ang aton unahuna, ang aton mga tipusoon, we are so preoccupied sang madamo-damo nga mga kamatuoran with the future. Ano madangatan naton sa palabuton naton? Iban sa aton ginagamit naton ang madamo pamaagi, himalad, basaw naton mga palad, kag kung lalaki ka, makapangasawa ka sa sakit ka babae, ginabasa gid lang mga palad. Ang imong palad may
Oh, dala ginapagi, di ba? Gusto na di sa ato niya sa Negros. Basahay palad, imo palad may letter M, manggaranon ka. Di pwedeng mangunguma. No, di ba? Ginagamit gamit naton mga dahon, no? Ginagamit dahon, kaya ginakumpara dira. O then, iban sa aton by astrology. And madamo pa nga mga pamaagi, agud lang mabalaan ang aton mga palabuton. Agud lang mabalaan ang palabuton, amo ni madamo. And iban sa aton, gabasa ta mga libro. Mga libro about sa mga pag-determinar sa mga palabuton. Mga libro, mga seminar that forecast the economic predictions. And some of us nag-attend sa mga conferences, mga seminars on planning and goal setting. But as Christians, what is the Christian viewpoint toward the future? Ano ang aton nga Christian viewpoint toward the future? Ano aton nga viewpoint as Christians sa ato palabuton? How am I to relate toward what happens? Paano tayo makarelate? Next slide. Paano tayo makarelate? No, sa aton nga palabuton, paano tayo makarelate siya ni? Ano ang matabo sa aton? Paano ito nito gulingon? What will happen after 2 years? Paano tayo makarelate sa ato palabuton? What should be my reaction to that? Kabati ka sa amo ni matabo after 2 years. Karon sa social media, excuse me, sa social media, damo sa mga news. Then sa pag-lantaw ka sa mga social media karon, what is my reaction? What should be my reaction to that? Ano ang reaction as Christians? Paano mag-react no, sa ato ni mga kalatabo sa karon? In passage, ginbasa na in the book of James, si James din naghambasa aton about how to face the future. Naghambasa sa ang tatlo ka mga mistakes that are commonly nga ginahimo naton kag tuyo niya nga mangin aware kita. Kagitagaan niya kita diri sa mga warning. He says, the plan for your future, but be aware sa tatlo ka mga mistakes. Ano ni tatlo ka mga mistakes? In verse 13, mabasa natin dira sa verse 13, mataba naton ang ilang conversation. Ining duwa ka tawo nga ini. Sila nila, now listen, you who say today or tomorrow, karon o kun buwas, malakat kita sa diin, dito sa syudad, and spend the year there, and carry on business, and make money. Grabe ka specific ilang mga plano. Makadto ta dito, buwas o kun karon o kun buwas, malakatas ng syudad, kag mahimo ta sa atong negosyo dito, we'll spend a year. Now, ano ang sala dira? Okay? Specific ilang plano, batulo ka, ano ang mistake? Ano ang sala? Madamo nga mga tao sa karon, naghimo sila mga plano, naghimo ta sang specific nga plano. Tulo ka bala ang detalye sa plano nila. Arang detalye sa business, ilang business plan, and they have it all planned out. When? Today or tomorrow. Amo nila ginimo. Today or tomorrow. Then where? This or that city. How long? We'll spend a year there. Mano ta dito sa katuig? Anong imo ta dito? We'll carry on business. Why? To make money. Grabe ka detalyado ang ilang plano. Again na pamangkot, what's wrong? Ano ang sala dira sa plano nila? May kulang sila plano? Tulukan naton ang kulang sila plano. Ang kulang dira, number 1. Ang unang mistake na ginhambal ni James, James says, the first common mistake we make is planning our lives without God. Again, tulo kayo mga Bible in verse 13. Sa ilang plano, malakata buwas, karon o kun buwas, mahimo ta sa itong negosyo dito, wala gidara a single mention of God in their entire plan, their entire business plan. Wala gidara na include ang Ginoo sa ilang plano.
Although we know nga Ginoo kabalugid siya kung ano ang atong palabuton. Kabalog nga Ginoo ano ang pwede mahimo naton. Pero ining duwa ka mga businessman, wala gid nila ginmention ang Ginoo dira. Naluot the Bible. And don't be misunderstand no sini nga kamaturan. The Bible talks about planning. Nagambal ang Biblia sa plano. Kaya hindi pwede nga isa ka tawo maghimo ka sa imo nga pagpangabuhi nga wala plano. And no man goes out and builds a house without first considering how much it's going to cost. Ano kadako imo nga balay? 20 for 24? Pila ka bilog tao pobrahon mo? Anong materials gamiton mo? Light materials o kon mga namin na gid lang kayo nga materials? Anong mga materials? Substandard or standard? O di ba lang? Pila ang igastuhon sini? Ang Biblia naghamba sa aton sang planning, sang tanan nga plano. In the book of Proverbs says, over and over again, that if you don't plan, kung wala ka sang plano, hambal ni wise Solomon, you're a fool. It's a wise thing to have a plan in life. It's a wise thing. Amo na may plano kita, ano ang matabo sa aton after 10 years. Dapat may plano kita. What will happen? May aragin nga plano. He's not talking about sang imong mga plano or imong nga goals, but tulo ka ang aton nga passage, naghamba sa aton diri, sang pagplano nga wala ang Dios sa aton kabuhi. Planning is good. Pero kung plano ka sa imong kabuhi nga wala gid bahin ng Dios, that's a great mistake. His attitude was one of self-sufficiency. Nga para siya makaya niya bisan wala ang Dios. And this is what James is talking about. Siling ni James, you can be a believer and forget God in your daily life. Pwede gid. Pwede ka nga naging isa ka tumuluo, isa ka sumulo na rin Jesus, and nalipatan mo ang Dios. And forget God in your daily life. Pwede nga damo ta plano, paano ta magtubo sa aton nga business, paano ta magtubo aton pagpangabuhi, pero lipatanin mo ang Dios adlaw-adlaw sa iyong pagabuhi. Hindi ba lang? Because okay sako ta sa ato gulingon, sako sa gulingon naton, pero wala naton nabahin ang Dios dira. You know what mga utod kanigugma? I know a lot of people who love the Lord. Yes. Palangga lang Ginoo with all their hearts, but when it comes to planning their business or career or education or any practical nga mga bagay, nalipatan nila ang Diyos. That is, gintawag sa mga theologian, a practical atheist. We are not atheists nga wala kagapati sa Diyos. You believe in God, you can be a believer, you can be nami kang tumuluo, but nalipatan mo ginoadlaw in your plano, sa iyong kakarer, sa iyong pagkabuhi, sa iyong education, wala mo gitagaan bahay ng Ginoo. Siling sa mga theologians, they are practical atheists. It's sad to say, but many today, amo na natabo sa karon. Sa kadamaan sa karon, amo na ni ang naglatabo sa to kabuhi. You say, mahambal ikaw, I believe in God. Okay, gapatim ako sa Ginoo. Question, does God have a say in your business? May mahambal lang Ginoo sa iyong mga business. I don't believe mixing business and faith. Kaya kung kaisa, nadira lang nato na sentro sa ato lang pangabuhi, kagway na ta nagtulok ang ridiri ang Dios. Nga siyang dapat na mag-control sa tanan. Kaya kung nato tulupang doon utod, all business is God's business if you are a believer. Kung ako Kristohanon, kung ako tumuluo, all business, either career naton, education naton, ano man ang ato ginahimo adlaw, that is God's business. Utod kayo mo. Warning number 1. Don't plan without God. Hindi ka magplano nga wala ang Diyos kabahin sa imo kaplano. In your career, gusto mo anong gusto mo? Mag-nurse, mag-teacher, mag-abogado, or professional nga manog-arado sa kampo? Don't plan without God. That's presumptuous. Om lang tanan kung ang plano mo wala ang Diyos.
Planning without God is practical atheism. Now, what is solution? Kung naman itong problema, ano ang solusyon? Ang solusyon mo ni, include God in your goal setting. Include God. Di ba? Include itong Ginoo sa itong goal setting. Lord, amuning ako nga plano sa buhi after 5 years nga makagraduate ko sa college, makatrabaho ko, makasulod ko sa DepEd. After 5 years, mapakasal ko, Lord. O tapos pakasal Ginoo, amuning himuon naman sa buhi, Lord. Labi tuloy ko anong himuon ko. That's the solution. Amo ni ang solusyon. Include God in your goal setting. Verse 15. Tulo ka bala ang verse 15 sa aton nga text. Kaya dira sang James chapter 4 and verse 15. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live. Kung iya siguro nakabuton ato ni nga pagahimuon and do this or that. Himuon ato ni. Kung yan is ginobuton, himuon nato ni. That is verse 15. If it is the Lord's will, we will live and do this or that. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will. Kung yan is ginobuton, himuon ta ni. Kung yan sinugusto, himuon nato ni. Now, circle your Bible. That word, if. Kung iya sa Ginoo ni kabubuton. Sa tanan-tanan nga plano, God must be the center sa tanan nga mga plano. I don't know what's going to happen tomorrow. And you don't know either. Wala ka makabalo eh. Wala tablo na matabo pagkabuas. Wala balo na matabo after ko magwalay diri karon. Wala balo ano matabo sa akon. Anabala ko lang yan nga tapos panyaga makumpanyar na ko. Wala untat nga kumpanyara. Wala untat nga kumpanyara ton. I don't know what will happen tomorrow. And you don't know also kung ano matabo sa aton buwas. I can make an educated guess. Pwede. Himo na ton, may nalamo na ton nga pagpakot kung anong matabo buwas. But listen again, that warning. Planning without God is presumptuous. Utod ka ni gugmang planong wala sige no yamaom na tanan. The starting point in facing the future is to say, God, what do you want me to do? Ginoo, ano giblang gusto mong himuon akon? Ano gusto mong himuon akon? What do you want me not to do? Lord, imo gini bala gusto ng himuon ko ni? Or hindi mo niluyag himuon akon ini? Utod ka ni gugma. Amo ni ang pinakanami. Kamatla ba naton, he is saying that the whole attitude of our life should be, it's up to God. Lord, ang tanan-tanan nakon. Hambal ni dira. Ang tanan nakon, ang attitude sa tukabuhi amo ini, ngang initanan, it's up to God. Depende kid lamang sa Dios. Depende lamang sa Ginoo. It's up to God. Whatever He wants me to do, okay, yan na sa Ginoo gusto. Hindi na aton. Iya sa Ginoo gusto. Whatever He wants me to do is what I want. It's a good reminder for us. Nami ni nga reminder para sa aton may gugma. Now, there are 3 possible responses to God's will. Ano ni tatlo ka mga responsible responses sa kabuton sa Ginoo? Number 1, I can make difference to it. I can make reference to it. Pwede ko alay manahimo. Ang ini nga bagay. Kung ano himo na kon. That's what He's saying here. I admit, siling dali naton, I admit that God has a will and I accept. I acknowledge and make reference to it. And then number 2, I can show difference to it. Pwede na ako ipakita ang kinalain sini. Sampano sa Ginoo kag sa akon kabuhi, I really want God's will and accept it into my life. Nabato na ako nakabuto sa Ginoo. Kaya ginabanto na ako ni sa akong kabuhi, I can show difference to it. Ngipakita ako nga lain gid magali ang plano nga ara sa Ginoo. Lagi magali ang kabuhi nga ara na sentro sa Ginoo. And thirdly, I can show preference for it. More than anything else, I want God's will in my life. What God wants, that's my plan. I deeply desire it. Kung ano ang gusto sa Ginoo, amuni ang ako ni muon.
Then I will close. There is a Proverbs chapter 16 and verse 1. Sa aton nga basa sa pulong si Ginoo. Proverbs chapter 16 verse 1. Sila sa pulong si Ginoo. We may make our plans, but God has the last word. Di ba? Pwede ta kahimo sa aton nga plano, pero ang Ginoo amo ang may last word. Siya ang may final say. Man proposes, God disposes. Kitaya ang naga-propose. But the final say, ara sa Ginoo. Ano binampal ni Solomon? In verse 9 of Proverbs 16, kung natulo ko ng verse 9, sila niya, we should make plans counting on God to direct us. But the problem is the attitude. Kung mahimo ta plano, pagka nahimo na itong plano na ito na ba, Lord, ikaw na magpakamayo sa amon nga plano nga ini, purla pa niyo mo na ginpangamuyuan. Nag-una ka na dayon. Ano ang una? Plano o kun ang Diyos? Dapat una ang Ginoo. Lord, maplano ko sa ni Lord, kung imo ni kabuton, dihatag mo ni samon. Kung imo ni gusto, himuon akon. Stop praying. God bless what I'm doing. Kaya ginag-una kahimo sa Diyos. Di ba? Unahon tanay pangayo ang kabuton sa Ginoo. Antes naton ina pagahimuon. That's a problem. Ang manang problema sa karon. Pagkatapos ni mohimo, dahil Lord, ikaw na magpakamayos ni Lord. For example, ako estudyante, si Angelo ang engineer. Pagkabal Angelo ni Engineer Angelo, okay, mayara ta nga assignment, ato nga project, wala pa ko balo kung ano ang project, naghimuhimon na ko dayon. Kaya i-presento siya, okay sir, ari ang ako nga project, amo ni siya. Pagkatapos mambasa, hindi na amo. Nagambal lang ko may project, pwede nagambal, amo nang himuon mo. Di ba lang? Pwede i-reject ang project ko. The same with God. Gahimo ta sa aton plano, gahimo ta sa aton tanan-tanan nga wala pa naton gin pangamuyuan sa Dios. Stop praying, God bless what I'm doing. Instead, kung natutulo ko na muna, don't pray that anymore. Dala sa aton passage. Don't pray that anymore. God, I've made my plans. I've worked them all out now. You please them. Di ba lang? Galing himo ta na tanang mga plano. Ikaw magpakamayo sa tanang mga plano. Kinahimo ko na ni. Instead, ano to pangamuyon? Instead sinang pangamuyo, ato pangamuyo mo na, God, help me to do what you're blessing. God is doing a lot of fantastic things sa kalibutan ngayon. I just want to be in on them. Kabay pa utod, nga to ni moon, nga aton pa ngayon, Lord, ikaw ang magabulig sa akon. Buligi ko Ginoo sa paghimo sa mga blessing nimo. Buligi Ginoo what your blessing. I don't want my plans. I want your plans. Gusto Lord ang imo plano, hindi ako na plano. I want your plans in my life because your plans will provide success in my life. Tungod Ginoo imo nga plano maghatag na sang kadalagan sa akong kabuhi. Gusto ko imo plano Ginoo. I don't want my plans, I want your plans in my life because your plans will provide success in my life. Warning number 1, planning without God is the first mistake. You overcome it by including God in your goal setting. Number 2, second mistake. Second mistake is presuming about tomorrow. Monta lang bala ang aton palabuton. Sila naton after 2 years, ang tanan-tanan ni amo na matabo. O di ba lang? Then nandamo na ang nag-doubt. Dingi bilang tuod sini. Dingi bilang tuod sini. After 2 years, ano matabo ni sa na vaccine. After that, na matabo sa wala ma-vaccine. Di na tuod sini. No. Hindi ka magumaom. Tulo ko na to what the Bible says. Tulo ko na to ano ang ginamba si Biblia. Sila niya sa verse 16. But now you rejoice in your boastings. All such a is evil.
O sige, magpangalipay ka karon, dayawa ang magkalipay sa pagpadayaw nimo, pagpatikal nimo. Kay tanan-tanan ngina is evil. Presuming about tomorrow. Taking it for granted, assuming I'm going to live forever. I've got the rest of my life. Tulo kaliwat ang verse 14. Ang balda ni James sa verse 14, whereas you know not what shall be on tomorrow. Wala tabalok ano ang aton palabuton. Sinya sa verse 14. Kung maglantaw ka sa mga Biblia, verse 14, wala tabalok ano aton palabuton, for what is your life? Ano ito buhi? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Amo lang nato kabuhi. Daw usbong. Ang usbong, kagina, pag sulod aton diri simbahan, damo di mga basa nga part. Basa ang organ, basa ang aton nga mixer, o basa ang aton nga gamay nga laptop. Kaya ang tulo sa aton nga atop. O pagka nagsige na ang init, dula lang manasa. Ang nilang usbong balang usbong, pinakalipot lang. Makita ani mo sa pagdugay na dula lang, what is your life? You are mist that appears for a little while and then vanishes. At is you boast, gapabugal ka karon. Basi boss, hindi ka nakapabugal. Subong mabal ka, ako na ang pinaka-mabasko ng tao. Ako pinaka-isog ng tao. Basi boss, ikaw na ang higda sa hiligdaan. Di ba? Amo na nga ko naton tulukon mga utol kay gugma, we have nothing to be proud of. Now there are two things or two reasons that we should not presume about the tomorrow. Hindi nato humaumon ang aton palabuton. Number one, life is unpredictable. Life is unpredictable. You don't even know. Wala akong kabalo. Basi karon ako ang sige kumpanyar, basi boss, ako naman kumpanyaran. Wala ko balos na. And ikaw man, wala ka kabalo. Life is unpredictable. You don't even know. None of us know what's going to happen tonight. Much less next year. Wala ka kabalo na iya. Wala kabalo ano matabo sa ton karon sa gabi. Wala kabalo ano matabo sa ton next year. Wala ka kabalo utod. All we can do is make guesses. Ano bikon matabo, no? Nga after 2 years, amo ni ang matawo. Ano nang dyan? Masumbi. Amo man ang usos mo sa social media. Hindi magsumbi ka. Ano pa ang action sa sumbi? Kisa amo nang aton mga ano bikon matabo ni after 2 years? Ano matabo after amo ni tuig? No. Listen. What the Bible says, all we can do is make guesses. Life is unpredictable. No one knows. Ang Ginoo na nakabaloya kung ano ang aton palabuton. Siya nakabalo na matabo, dason. Wait, nakabalo. That's why, hindi ko mag-confuse. Kaya hindi ko magkadlok. Ang imo siguroon is, imo ang tanan sa Dios. Amo natutuod ya. Siguruhan lang imo ang tanan sa Ginoo nga kung matabog gyud man after 2 years nga mamatay ako, be it. Di ba? Kung matabog man after 2 years madula ta tanan, be it. Siling si isa ka pastor, migo 2026 mabot na Ginoo, di hallelujah. 2026 mabot si Jesus, hallelujah. Way na ta problema. Tuduan ta pangutang. Pila ang salakyan? 5 years? Mautang na ta Rubicon. Utang ta Rubicon kay ti after pila tuig, patay na laman, madula laman, mabot na Jesus. Ano pa na? Why na si manukot si mo? 2026? Ano sa mo? 2021? Adi, mabtan pa tagali, hindi pa nay. Hindi pa kita magkuha sa salakyan, mabtan pa tas na, madakpan ka pa. Hindi ba lang? But wala sang isang nakabalo kung ano matabo bisa patapos worship service. Wala nakabalutod. We don't know. Isa ka simbahan, kangay man di sa aton, tupad lang kalsada. Wala kinapaabot nga after worship service, isa sa mga bata simbahan ang madula.
Pagtapos sa service, nagtapok lang ang bata sa kalsada, din ningali man may dasig ang salakyan, din bang! Hit on. Automatic patay. Ang pastor wala nagwali bilog ng bulan. Why? Grabe kasakit matsagay niya. Nagwali siya about sa mga palabuton, pareho man sini, what will happen in the future. Why sa kabalo, after words of service, may isa ka bata na bungguan sa tubangan sa simbahan. All we know is, make it sure with your relationship with God. Ato ni moon, ato relasyon sa Ginoo. Life is so unpredictable. G11 sa ka. Life is so unpredictable. Why ta kabalo? What will happen next year? Tantanan di man naton is guess. Life is so unpredictable. A war could start. Pwede magsugod ang inaway. Pwede. The economy could turn around. Your friends could leave you. Biyaan ka sa mga abyan mo. Subong friends pa lang ka mo. Buwas, best enemy na ka mo. Why ta kabalo? None of us know what's going to happen in life. Wala sa may kabalo what happen. Life is so unpredictable. Number 2, life is brief. Lipot lang atong kabuhi. Siling isang passage, you are a mist. Tunog lang. Ang word sa Griego is atmos. Where we get the word atmosphere. Ano gid bala ang tunog? Di bala? Kung nag-abot ka mo ginadure, first kay January, kag sa Anjio, abot alas 5 pa, ari na din simbahan, kag mag-arrange sa mga gamit, makita mo mga hilamon, damo panada sa mga basa-basa, kag matubig sa dahon. Itising yung gwa karon kung may mga dahon, may tubig-tubig pa na sa dahon, wala na. Kinag-init na. Amo na kalipot ito kabuhi utod. Wala gidiya sa kasiguruhan na ito kabuhi. Life is brief. You are a mist. Where nakita na ito kabuhi, your life is like fog. May fog nga nagatiner hasta gid magudto. Wala ay. Dili sa aton, hindi masyado makita ang mga fogs nga makita naton. Mag-travel ka pa Balikutok. Travel ka pa Talakdan. Makita mo na sa may gas ang dalan, nga dulom kayo ang dalan, nga grabe ka dulom daw, asto nga grabe ka puti-puti. Pero pagkaod to, madula na. It rolls in the morning, but it burns off by noon. Who knows how long we're going to live? Wala ta kabaluotod kung pila ka tuig ang ato ni kabuhi. 96? 100? My father was died at the age of 56. And my mother died at the age of 63. O basig boss, why na ko, no? Why tabalo? Wala tabalo. Who knows how long we're going to live? None of us do. Wala sa may nakabalo sa aton mga utod. Busa, mga nigugma, magmatutom ka sa pag-alaga sa Ginoo. Magtutuot sa pag-alaga sa Ginoo. Kay way takabalo. Isaiah chapter 56 verse 12. Siling sang Isaiah, come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink, and tomorrow shall be as this day, and much more abundant. Grabe niyang Isaiah. Dali ka mo diri. Kuha ta disang wine. Magpakabusog kita. Punta ta gulingon sa madamo, mga strong drink or wine. And tomorrow shall be like this, in much abundant. Wait ang balotod. Do you know anybody with that kind of attitude? May kilala ka, may amo ng attitude? Magpakabusog ta. Magpangalipay ta. Wait ang balobwas. Boss, ang manigyapon. No. Hindi mo na mabalik ang nagligan. Kagawala takapulo sa imo palabuton-utod ganigugma. Siling siban, let's get drunk. Bring on beer. The guys who says have bumper the strike and siya kabuhi. Utod ganigugma. Siling ni Solomon in Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Hindi ka magpabugal sa imong palabuton na biyan.
Hindi ka masling ate. Asta na lang imintras, amon na kos na, ako pe. Ako niya. Why di sa maperde sa akon sa inom lang, sa amo lang, wala sa no. You di ka magpabugal siya mapalabutan na biyan. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Why kabalo ko anong mahatag sa aton buwas. Wala kabalo ko anong palabuto na aton buwas. Why kabalo. We love to announce our plans, to make our goals and declare them. Announcing our goal, either a statement of faith or it can be a statement of arrogance. Ipabukal mo gayang imo palabuton. Butod ka ni ma'am. Why are you saying what you're saying? Why? Why are you saying what you're saying? God says, it's great to have goals, but check in with me, with God first. Nami ginayang may mga handom ta. Nami ginamay palabuton ta, but check. I-check na ton. Unahon ta Ginoo. Let me share with you that I think your goals ought to be, don't presume on tomorrow. Don't presume. Hindi pa ka mauma ang aton palabuton. Kung amo na aton attitude, ano ang solusyon? Ang solution is Matthew chapter 6 verse 34. Ang solusyon. So don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. Kanami sa kanta, one day at a time? Huh? Live one day at a time. Live one day at a time. That's how God says to face the future. Live one day at a time. One day at a time. Sweet Jesus. Utod. Ang palabuto naton could be overwhelming, but fortunately, it comes in a bite size of pieces. At 24 hours, segments at a time. Wala ta kabalabyan. Base ano matabo sa aton buwas. Just because ang atong palabuton is uncertain, unsure, and brief doesn't mean you get all uptight and get paralyzed and panic and worry. No. Don't be panic. Ang akong namigo, nagpamakan na sila mga groceries, damo nga groceries, damo nga flashlight, damo nga mga gamit. Kaya sila niya nag-lockdown ang Iloilo, lockdown ang Manila, niya basit rin naman sa aton sa Kapangkalan. Sila yung sa asawa niya, nagpraning ka na pa? Nagpraning ka na pa? Sila yung sa amigo ko, wala ko yan nagpraning. Gapangaman lang ko. Kay basit yung tabla kagwa liwat. Oh. Don't panic. What will happen tomorrow? What will happen next day? What will happen next year? Don't panic. Don't be paralyzed. Don't worry. Ang Ginoo na ya kabalo. Kung anong himuo niya sa imo pagkatasong adlaw. Ang Ginoo kabalo. Itugyan ta na si Ginoo. I don't know what the future holds. Sila sa kanta. But I know who holds tomorrow. Di ba ka namin sang song? I don't know about tomorrow. Makanta ko. Hindi lang I don't know. Dala ko to. About tomorrow. Why tabalo ng palabuton buwas? Why tabalo what will happen next? Wala ta kabalo. But listen what the psalmist says. Sino isang psalmist in Psalm 35 verse 15? Sino sa pulo sa Ginoo? Lord, my days are in your hands. Lord, my days in your hands. Commitment. That's what James says. Ginoo nga ako binadlaw, ara sa imo makamot. Lord, my days is in your hand. Di bila ka namin sila, no? Nga masapa nato ang maturan, ang aton may nadlaw, ang aton kabuhi, yara sa kamot sa Dios, wala ka sang problema unutod. Don't make the mistake of planning without God. Don't make the mistake of presuming about tomorrow. But listen, Sindra, instead, ato ni muon, include God in your planning and make the most of today. Include God in your planning and make the most of today. Live a life
one day at a time. Kabuhi na to bala, one day at a time. Then thirdly, then I will close. The third mistake nga aton nga masapwan is putting off doing good. The third common mistake, putting off doing good. Verse 17. Lord the Bible in James chapter 4 and verse 17, then I will close our message for today. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Di ba? Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, it's sin. Kabalaw ka kung ano ang maayo. Kabalaw ka kung anong husto. Pero wala ni mo ginhimo, isa na kasala. Sinigan ni San Pablo sino? Maayo pang wala nakabalo sa mga kamaturan, apan naghihimo o sini. Saan sa kay balo nga wala naghihimo o sini. Kabalaw ka sa husto, pero wala man ni mo ginhimo, utod ka ni that is sin. James is talking about the issue of procrastination. I'm intending to do it. Amo tani ako himuon. Hadi wala? Pagkapos bagay, amo ni insakto, tani amo ni ako himuon, tani amo nang gusto ko. And ever meet somebody who says, always says, aiming to it, gusto ko ni himuon mo? Kadang sa nanay, himuon ko ni bala, gusto ko ni himuon mo? Pagkatapos, wala. I have a friend. Pag makita na ang mga gamit, kada istorya na imedwa, makita na di ang gamit simbahan, mapay mo makos ni bala, mapobra makos ni bala. Di nagkato siya sa manugubra. Tagaan siya sa mga listahan sa Palaklon, kaginbakal gadya sa manugubra. After 1 month, after 2 months, after 3 months, wala kaya po, nagbalik ang akon migo. Di nagkato ko dito, si Nyamig, si Amoni Blaon, nagpaobra di, huwag niya kikinbalik. Kuti perde ka pilangin bakal mo nga ano na, kaya ulian ko na lang na, ako lang uli. Yan, di lamig, ibaligya ko na lang ni. No? Kamu na teacher, bala? Always aiming to do it. Gusto ko ni himuon. Gusto himuon. Gusto lang, pero lagi ginhimo. Di bala? Kabalo kang insakto na, kagusto ko ni himuon, pero wala na ito ginhimo. Utod kay gagma. May tangokid nga mo sa I always want to say, when are you going to pull the trigger? Sano mo na? Kamniton ang trigger. Nakaready ng tanan. Ready na nga magwa ang bala sa imo nga pusil. Sano mo na kamniton ang trigger? When are you going to pull the trigger? Sano mo himuon? Kabalo kang insakto na, kabalo kang himuon mo na, sano mo na himuon? We love to put off. James says, that's a trap. Trap inasaton. Just because you know the right thing to do, doesn't mean you are going to do it. Di ba? Kabalo ka nga amo ni ang nami. Di ba lingon, nga ginhimo mo na. Nabalaan mo lang. Pero wala pa mga ginhimo. Nabalaan mo na nga imo ni kanami mo ginhimo. That's a trap. That's a trap. Christianity is more than simply avoiding evil. More than that. Christianity is more than simply avoiding evil. If all the Christian life was a bunch of don'ts and don't do this, don't do that. Kung amo lang tantanan ang atong Christian life, hindi pag mo ini, hindi pag mo ina, then everybody who is dead would qualify as Christian. Ang mga tanto nga mga patay, qualify sila kung Kristohanon Kaya mo malamang pwede namin sila laman na pwede kayo hindi ka mag-amoson hindi pag-imuan because they don't do anything. Utod ka ni Gugma. Procrastination is a subtle trap. It's the land of somebody. Himuon ko ni. One of these days, himuon ko ni. Mabot adlaw, himuon ni. Sundong ko na, himuon ko na. And you never do.
Because we presume upon tomorrow. Pagkatapos, may nulusol ka. Bo, tani, ginhimo ko nisang una, tani, natapos ko na, di ba? Di ba? Kung tayo ginhimo ko ni, tapos, one of these days, I'm going to get serious about God. Oh, pastor, isa sa minadlawan ni, maseryoso ko sa paglagad ko sa Ginoo. I'm really going to get committed. Okay? Gusto ko na maging committed sa paglagad ko sa Ginoo. And God says, you don't have any guarantee of tomorrow. None at all. None at all. Huh? Wala ka sang garantiya para sa imo palabuto na biyan. Not at all. Now, anong solusyon? Ang solusyon is, do it now. Hindi magulat pa sang buwas. Kay basi ulihi ka na. Buwas na lang ko makadto kay nanay, ka mag-hug kay nanay. Kung may buwas pa buwas ko lang to si tatay kasi nanay dulungan sa pagkaon kay subong daw ka sako pa. Pagka buwas ka daw ka, higda lang si nanay mo, makakaon pa na kay nagtadlo ng kamot, nagpiyong ng mata. When I say mo, don't wait on tomorrow. The solution is, do it now. Himua subong. Samtang may kusog ka pa, samtang panahon ka pa, samtang kasarang ka pa, himua karon, hindi pa hulatang buwas. Kay basi buwas o lahi ka na. Utod, do it now. Proverbs chapter 3, verse 27 and 28. Do not withhold good from those who can deserve it. When it is in your power to act, do not say, your neighbor, come back later. Balik lang sa dason I'll give it tomorrow. When you know, have it with you. Ara na ginawayata mo na, nangayat si mo bulig, imo utod, imo abyan, balik lang bibuas. Kay tagaanta ka. Di mo kung makabalik pa na pagkabuas. Di wala? Ara lagi na si imo, inugduhulong lagi na, inughatam lagi na, balik ka lang buwas. I will give it tomorrow. When you know, have it with you. Kamalo ka na nga ara man lang na sa imo. If somebody comes to you and asks you a favor, don't say, tomorrow, later. That's my big lesson learned. Do dako na nga leksyon na tunan akon. The person who asked me, to, himuway ko sang video clip. Kutiyoy, ano na nga video clip? Para sa ano na? Kaya gusto ko lang makita nga may ara, makubala nga video, malantaw ko sa TV. Nga magamit sa TV. Nya amo na yung kanta to, thank you Lord for the trials. You know what? Wala akong inobra. Ginpawalaan ko lang. Kaya gahuna-huna ako nga dugay pa maning birthday niya sini. Nga nag-request ako, nimuhan ko sa video clip. Pilahan kasi mana, he died. Ang request na sa akon, wala ko nahimo. I feel guilty on that. Yes. That's why every time sa ako na program, pag may mag-request, Pastor, can you play the song, Thank You Lord for the Trials? Kailanganin ko mag-play. Kay kasakit sa akong balatsagon, that one person close to me, close kay Ma'am Biola, close amon Panimalay, nag-request, to himuoy ko video clip. Kay kabalo sa gahimo ko sa edit ko video, nahimuoy ko bala to, kay para makita ko na, while naga-travel kami going to Sipalay, asa abot Sipalay, asa pagpuli sila balay, i-request to, himuoy ko video clip. Padahal si Mana to, nahimo mo na? Siguro wala pati yoy, dason lang. I learned a lesson on that. Don't see tomorrow. Don't see later. Don't procrastinate. If you can do it now, do it now. Kung mahimo mo lang na subong, himuan na subong. Ising nga, buwas lang na pastor. Buwas lang ni pastor. No. I learned a lesson from that. Do it now. Kaya hinulsulan mo lang na kundi yung paghimuan. Then he died. And when he died, I make a video clip with that song na request na yan. Tianhon niya pa to.
Kay gusto sa ako niya to, gusto ko makitaan nga gimuan mo na inagid nga kanta. What's the use of it? Kung wala na ko. What's the use of it kung patay na ang person na request mo? Right now, God is ready to welcome you. Right now, God will welcome you. Today, He is ready to save you. Don't wait tomorrow. Don't wait on after worship service. Ining agauton. Basta ikaw wala pa kilala sa Ginoo, ngimong manuluwas, palapit ka sa Ginoo subong. Kilala ka siya. God is ready to welcome you. Isili ni mo sumugliw sa nga, Ginoo, patawara ako sa akong mga kasalanan. Ginatuan ako ni ikaw nga kung Diyos kag personal nga maluwas. Himo na sumutod. Today, handa siya nga magluwas mo, ready to save you. Today is your day to give your life to the Lord. Ihatag imong kabuhi sa Ginoo. Today. Subong gid mismo. Ihatag mo subong. Not tomorrow, not next week, but today. That's why mga kabataan, pag may ara nga request ang inyong ginikanan, himua dayon. Hindi masli nga, buwas lang na nay. Himuo ko na dasonay. Himuo ko na dasonay. May ako may dason pa eh. Di ba? Pag may mag-request mo, himua dayon. Kasi may mga project, kami ng mga pastors, damo mga request, may request, Pastor, pwede ka kawali di sa amo ni? Janay ka. Oh, hindi na magjanay. O sige, anong oras? Pero kabalo ka nga, kapoy ka na, kabalo ka nga, damo ka ubrahon. O sige, anong oras? I'll be there. Why? Basi magpangamalibad ka liwat, what will happen next? Di ba lang? Utod ka ni gugma. Do it now. Today, not tomorrow, not next week, but today. Himo na tunutod. God says, siling sa Ginoo, that's practical atheism. Nga kung buwas ka pa. Kakabalaw ka kung anong himuon mo lang maghimos mo, that's a practical atheism. The person who acts as if God doesn't exist in his planning is no different than the person who does not believe God exists. Utod, ani ka maturan. Does God have a say in your schedule? Ha? Ang ginawala may aras na kabahin sa schedule mo? Ano ito mga schedule? If you ask me, what my schedule? Tomorrow, exactly 6 o'clock, malakat kami, mabiyahe. Suppose I will go to Inapoy, Buwas. Kaya lubong ni Ma'am Phoebe. But unfortunately, hindi ko pwede magpa-Inapoy. Nag-change ang venue. I'm going to ask sa Hinubaan. Kaya ako makumital sa member sa church nga napatay. So hindi kami pa-Inapoy. So change venue. Then Tuesday, mayroon ako nga seminar sa Kapayapaan, 15th Infantry Battalion sa Tiling Headquarters. Wednesday, I have a seminar sa broadcasting with pila ka mga utod naton from media sa Gilungan. Thursday po, why anay pastor, kasi patay ka. Di ba lang? Paway ka pastor, kasi mapatay ka, kay damo-damo na gitnang imong lakat. God does have a say. God does have a say in your schedule. Or, do you just fill it up? Ay, iduga talala din Ginoo ah. Ay, wala kang dinglibay. Iduga ka lang. Mayari pa rin may kulang pa. Iduga ka ng Diyos. No. Does God have a priority in your planning? Does God have priority in your planning? Let's get specific. And I will close. Have you talked to God about how you're going to retire? Ginoo, mag-retire ko. Amay mo na ako. One of my mentors says, John, pilang gasto sa radyo? Ano ka damo ang magagamit para sa radyo? Tili ko, sir, bla bla bla. Nya mag-retire ko, himuon ko na ang retirement ko, mawalin lang ko sa balay, impot na ko radyo sa balay. Subong tamaan kapisan. Tag-anom ka beses magwali sa isa kadlaw. Tili ko, sir, hinay-hinay lang. Remember, retire ka na.
Oh? Be specific. Have you talked to God about how you retire? Paano ka mag-retire? Or have you just thought, you can do it in a way, nga wala man lang kag-istorya sa Ginoo? Kapag tapos, nag-amang edad mo, kung ano naman tabo na, amula na. No. Be specific. Istoryahan Ginoo. Have you talked to God about your plans to go back to school? Young people, pinalakadlaw na bilin, may klase na naman. Pinalakas si Mana bilin, may klase naman. Have you talked to God about your plans to go back to school? Or to get that degree? Lord, gusto ko ni kuha na degree nga ni Lord. No? I want to be an engineer. I want to be a... ano gusto mo nga course? Gusto mo mag-comsci? Gusto mo mag-pulsci? Gusto mo mag-mascom? Mascom lang, pastor. Kay may ng mascom. Mascom problema ko sa balay. Why na ko problema? Did you? Did you talk to God about your plans? Have you talked to God about your plans to get married? To get divorced? To date? To remain single? Don't you think He's interested in those kind of things? Interesado da ang Ginoo sa nga mga butang. Lord, may date ko. Lord, may... interesado da ang Ginoo sa butang. Have you talked to God about your business? A career change. Your investment. How you spend your money. Did you talk to God? James is saying, sila ni James, as we close our message today, sila ni James, that none of us have any right to just plan our lives as if God doesn't even care. Check in with God first. Consult Him. Konsultaha ang Ginoo. Ang mga ngambal ni James. Sila ni James, sila niya, wala si isa sa aton nga may ara sa kinamatarong sa pagplano sa kabuhi nga paryo lang ang Ginoo, wala pakialam sa imo. No. James says, check in with God first. Consult God first. Ihambal na tanan sa Ginoo. That is how we face our future. Kabay pang Ginoo magbulig sa aton abyan. Kamagbukas sa aton matipusoon. Looking forward to those things. Especially, looking forward. Bacolod, mayara na ang issues ang Delta. Na according sa balita. And being confirmed by the city mayor of Bacolod, duwa na patay sa Delta variant. Careful. How to face your future? Face it with God. Tugyan tanan sa Ginoo. Kung kabalo ka sa imuon mo sa buong do it now, hindi pa gulat ang buwas. Kay base buwas sa way na ta. Let us pray. Father, thank you for your word. Thank you for reminding us today. Help us, O God. At ubangon namon ang amon mapalabuton, nga mayara dako nga kalipay, dako Ginoo nga kasidla, sa mong tagtagsa ka mga kabuhi. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Mga kwenta sa itong tithes offering, may request Brother Reconalia and Brother Carias sa pag-gather sa itong tithes offering, and itong pabayon Brother Carias sa pag-pangamuyo. At ang time sa itong special number. Brother Kyle?
Dito tanan palihog. Kaya katonaton ang doxology. Everybody, sing. Praise God from praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sa imo langit noon, bala namon nga amay, nagpaslamat kami sa imo nga paghatag samon sa oportunidad sa pagbalik sa imo nga blessing nga imo ginhatag samon. Gamiton namo ni Ginoo sa paghimaya sa imo. Kay ka man padayon nga mag-bless sa tatagsan nimo ka mga kanakan. Kay sa among itanan salamat sa banon, salamat sa tatagsa sa adlaw. Ampun namon Kristo Jesus. Amen. Magalingkod ita palihog. Sa aton mga announcement o nagid sa aton nga announcement aton nga permitting magapadayon at 4:30 o in the afternoon kag I will try nga makaabot ko at 4:30. Okay, may seminar ko na from 1 to 4 o sa Gilungan o sa Wednesday. And then wala ta na cottage no sa Thursday. Relax kadali. And mga utod aton nga pagbuylugan ang aton utod nga yara man sa Kasubo no sa siningi may nadlaw Brother Riconalia iya nga bayaw nagtaliwan sang last Sunday and Thursday makadto ta dito sa Inayawan good nga mag join sa funeral service no, sa Panimalay to support sa Panimalay, Riconalia, and Vicencio. And still praying for Alcala and the Sona family. Si Nairelia hindi pa kapauli diri for some reason. Number one, COVID-19, budlay mag-travel. So ito gyapon siya sa Texas. Praying for the family. Nga dawig ang ilang mga pagkatubang sa kabudlayan ngini. Okay? So, ang service dito sa Nayawan gasugod alas 7 sang gabi. So aton nga updan sa Thursday instead sang cottage ma-attend ta sa aton nga service dito sa Panimalay Vicencio. Salamat gid. And then aton nga practice ang choir sa Saturday at 4:30. Mga young people, be with us sa aton nga practice ang choir. Thank you again. And salamat sa aton mga decorators sa sinigin nga adlaw sa semana. Number one, nga amon ginauna family, and then na Teresita Chowa, na Ilsa Gagnao, si Camille Solis, kag sila ni Jonah, Galiardi. Salamat gid damo lang na sila, projo tayo lang na sila gyapon. Salamat gid sa special number. And next nga Sunday, aton nga decorators is Gallego and his Sona family. Salamat sa sini, mga Panimalay. And sila na ang nag-start, ang Gallego and his Sona, sila na nag-start sa special number. Pero di ba silingon sila mag-end kasi sige na. And praying for next na ton nga mga events simbahan, ining mga grupo nga ini, amo na ni ang suguran sa mga next na ton nga event like Thanksgiving and anniversary. I-announce ko lang na, next. And then still praying for that. I prayed for almost 3 months na para sina. And still praying. Nga kung ihatag sa Ginoo, kung luyag sa Ginoo, there be something change sa aton nga mga preparation for Thanksgiving. Especially sa aton mga foods. Kaya dara na naton gamiton ng mga grupo-grupo nga ini. Then I will be announced after that God will reveal sa aton pangamoyo. Help me to pray. Buligin yung pangamoyo for sining mga group naton sa aton nga decorators. Kaya nakita na ako ng inyo pagbinuligay and I know kaya ta na himuon sa aton nga mga lagko nga event simbahan. Okay? Not for now, just pray for it.
no nga ihatag sino sa aton ang ini nga bagay. And then nagapangamuyo kita para sa aton nga monitor. Ang nag-canvas kami ni Ma'am Yula sang dako nga TV that is 55 inches. Ibutang naton diri sa babaw. Ipapilit naton da sa babaw nga unay na sa da nga hindi na sa da magguwa. And ang price is 35,000 no ang iyang spot cash price. As of now, we have 11,000 ang initial nga amount. So we have 11,000 ang amount para sa aton nga television. Sano tani labuton tani next month. And by 3rd week of September, mabakal ta na ni ang TV. So ano mo naton? Sa imo lang nga ginabatsyag. Kung sinong nonoy record na nila pa na, sa iubo mo lang. sa iubo mo lang. Sa imo lang ginabatsyag dra. No? Suno sa imo nga ginabatsyag, kag gina-convinter sa Ginoo sa imo nga mabulig. Kung pila ang imo mahatag, it's the big cost for God. Ang imo piso, dako na sa Ginoo. Now, this is for God's glory. Kay gamay gini. Kabalo ko, huya ka mo magreklamo nga gamay sa likod. Nagtry ko nga maggwa sa ligwa sa may gate. Kag naglantaw sa akong presentation, dlag ko na gingamit ko, hindi kitaon sa likod. No? Pero wait may mo. Kay nalumos na to si Binkyo. Kaya hindi naging sa mon pawan. And I tried to canvas sa mga technician. It worth 30,000. Agud lang ma-revive si Binkyo. 30,000 ang gastuhon. Ang 55 inches nga TV, 35,000. 5 lang kalibo. Brand new na siya na yun. So, we should pray for it. Buligan ta pangamuyo. Kag buligan naton pangayo sa Ginoo. Sa subong, merta 11,000. Ang cash is 10,000 already on my hand. Pero wala din sa ako no yata na. Natago ko lang na. Buto hindi ko ito yung tago. Basta ara na ang 10,000 cash. Then, bago lang. Pag before na nag-start, isa sa utod, nag-hotek, pastor, matag ko 1,000. So, may 11,000 na ta. 35 minus 11. Gamay na lang. Gamay na lang ang aton nga kinanglanon. We should ask for God. That is about 70 persons. 70 persons by 500, solve na nga ito na problem. Okay? So, isa ka pa ni Malay, maghatag ka mo sa ka pa ni Malay 500. Isa lang gani ka pamahawan sa wuda. No? Sa BGS, isa lang order sa BGS, deliver 500. Utod ganigog ma'am, para sa imayaan sa Ginoo ang aton nga project kay ni. No, agud nga nami man inyo dira nga participar. That's why wala sang wala sang rason ang leader nga magsiling, wala ka mo da kanta, hindi kitaon sa likod, paano mi magkanta? No? So aton nga pamayuan by 3rd week of September mabakalan naton ina ang aton nga 55 inches nga TV nga monitor. Praying for that. Okay? Okay ka mo? Linong how? Okay ka mo tanan? Okay. No, salamat sa Ginoo. Okay, pangamuyan ta na. And ang atong radio ministry, buwas, wala ta morning greetings. Monday, Tuesday, wala ta morning greetings. No, kay early pa kami ni Basalon Sagay, malakat buwas. So wala man sa pabinag-binag sa Basalon Sagay. Okay, ako ang makomital dito sa may Asia. Isa sa mga close na kon nga membro sa simbahan o ang napatay dito sa Asia, Mrs. Cabarles. No, kag ako ang makomital. That's why change venue. Ang amon nga schedule, going to Inapoy Oriental. Pag message, Pastor, pwede ikaw makomital kay nanay. Okay, change venue. Lakata sa piyak. Kaya sang una, dadauna ang work no, sa Asia Baptist Church. So, pangamin ko palihog, kaya ini nga si Mana, damo tas ang schedule. Monday, hinubaan, Tuesday, sa Tiling,
headquarters no sang 15th IB Infantry Battalion. And Wednesday ang amon nga seminar sang broadcasting o sa media with personnel from PCOO. Amon nga personnel from PCOO dito sa Gilungan. PCCO personnel. And then seminar kami dito. And then Thursday nakata sa Inayawan para sa Panimalay, Reconalia, and Vicencio. Please pray for me. Kaya kinailangan ako nyo pangamuyo para sa aton nga broadcast ministry. Salamat gid. After this, Eugene, mayroon ka mga program. Ang Eugene. Ano ang true love? Mati ka makaroon sa 96.5 FM. Panay mo pagalantaw sa aton nga live nga broadcast. What is true love? Bala na karon ng Eugene mag-explicar anong true love. Okay, so salamat gid sa tatanan. Welcome sa tatanan sa adlaw. Madamo gid nga salamat sa tanan naton nga mga tagpalamati sa 96.5 FM. Tanan naton nga mga viewers sa aton nga FB page, here and abroad. Madamo ka salamat sa tanan kabay Ginoo gid magapakamaya sa tatanan sa adlaw. Balik nato sa aton nga leader sa aton nga closing hymn. Okay, for our closing hymn, To God Be the Glory. Okay, kantaon ta ready? Sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Matindog tatang palihog. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Salamat Ginoo sa mensahe sa panon. Salamat gid sa imong kaayo kag katutom sa matagtag sa makabuhi. Ginoo, salamat sa imong ginhimo sa among tanan sa adlaw. Salamat sa mga pulong nimo nagapadayon sa pag-remind Ginoo someone. Kay salamat man sa congregation kag mag-bless sa tatag sa Ginoo sa pas sa pagpalauli karon. Ikaw gid magapanguna sa mga dalanon, ikaw magatipi gamay, ikaw gid magapakamayo sa pas sa mga paday namon nga pagpangalagad sa imo sini nga mga sinimana, ikaw gid magapakamay Ginoo sa among tanan. Sa mga Ginoo ka man magpakamayo sa tagi namon nga mga listeners diri sa 96.5 FM People's Radio. Tanan namon nga mga updanan via sa amon nga FB Live diri Ginoo sa amon sa Pilipinas kay sa mga OFW.
Pero sa praying Father God, kag mag-bless Ginoo sa ilaman sing adlaw. Kag Ginoo amon pangamuyo kabay pa. Ikaw man padayon batasamon sa katutom sa pag-alagad namon dara sa imo Ginoo. Kagaron ang gugma sang Dios nga may ang bugay ni Ginoong Hesus. Ang bigambit sa Blang Espiritu mahin sa aton karon kasigihapon. Amen. More love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea. More love, O Christ, to thee. More love to thee. More love to thee. Amen. Thank you for worshiping with us today. God bless us all. Kag kabay pa, ginogin mag-bless ato tagsa man ka mga pagplauli.